Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahigit 100 araw na mula nang banggitin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation address noong Hulyo ang mahiya naman kayo speech niya na naging mitsa sa nabunyag na malawakang katiwalian sa flood control projects. Pangako pa ng Pangulo, sa mga susunod na buwan, makakasuhan ang lahat ng mga lalabas na may sala mula sa investigasyon, pati na ang mga kasabwat na kontratista sa buong bansa. pero sa loob ng 100 araw, ano na nga ba ang nangyari? September 11 nang buuin ng Malacanang ang Independent Commission on Infrastructure na siyang naatasang mag-imbestiga sa flood control anomaly. Bukod pa yan sa mga naunang pagsisiyasat na ginawa ng Quad Committee ng Kamara at ng Blue Ribbon Committee ng Senado. Sa nasabing mga pagsisiyasat, may mga ibinunyag na mga pangalan at idinetale kung paano ginagawa ang hatian. Ang sabi po ng boss ko dito ay 30% ang commitment dito. Mas maraming pagkakataon na nagde-deliver kami ng basura sa bahay ni Speaker Romualdez at sa bahay ni Congressman Saldico. Karamihan sa mga kawani ng DPWS na nabanggit sa itaas ay paulit-ulit na binabanggit ang delivery ng pera ay para sa kay Saldico na dapat at least 25%. Si Kong Marvin Rillo naman ay ilang beses na binabanggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez bilang kanyang malapit na kaibigan. Dahil sa kontrobersya, nagsagawa ng malaking pagkilos ang iba't ibang sektor noong September 21. Ang ilang rally nawi pa sa karahasan. Batay sa mga isinagawang investigasyon ng ICI, inirefer na sa Ombudsman ang pagsasampa ng kasong kriminal gaya ng graft at plunder laban sa 2 senador, 2 congressman, isang dating DPWH secretary at mga tauhan nito at ilang contractors gaya ng mag-asawang Diskaya. Malinaw sa mga pagsisiyasat ng ICI ang pagbiral ng systematic kickback scheme para pagsamantalahan ang pondo sa pangunguna ng mga proponents o mambabatas. The Commission uncovered an alleged systematic kickback scheme in which legislators acting as project proponents inserted flood control projects into the National Expenditure Program or NEP and the House General Appropriations Bill, also called SGAB. Bukod pa rito ang 3 batches ng kasong isinampa ng Department of Public Works and Highways sa Ombudsman na sumasailalim na sa preliminary investigation. Sa kabuuan ay aabot na sa 6.3 billion pesos ang assets ng mga sangkot na isinailalim sa freeze order ng Anti-Money Laundering Council. Kabilang diyan ang mahigit 2,000 assets, 1,671 bank accounts, 58 insurance policies, 244 na mga sasakyan, 144 real properties at 12 e-wallet accounts. Pero sa kabila ng impormasyong ito, naiinip pa rin ang taong bayan. Resulta ang hanap nila at katampatang parusa sa mga sangkot dahil kasabihan nga, justice delayed is justice denied. Ako po si Weng de la Fuente at ito ang Datos, ang totoong kwento sa likod ng mga issue.